Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Bilisada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, you always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us, cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset to do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Bilisada Meda, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction. Cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and praise and to our beloved pastor, Evangelist Bilisada Meda, to his beloved children, to his beloved great grandchildren, to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to all a pleasant good evening. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At to all birthday celebrants, God bless you all po. Sa bigyan kayo ng habang buhay, malakas sa katawan natin mga Panginoon. Sa ating po mga Facebook Live viewers, God bless you all for being with us, glorifying, honoring, and worshiping our Lord Jesus Christ through viewing our FB Live, Facebook Live. Hallelujah, praise the Lord. And now, let's come to our Bible study, and our topic for tonight is the power of God's love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. And let us start it by reading the Holy Word of our loving God, 1 Corinthians 13:4-6. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 6. For though he was crucified through weakness, yet he lived by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Examine yourself whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. Sa Tagalog po, sapagkat siya'y ipinako sa krus dahil sa kahinaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa Kanya'y may hina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa lahat ng inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ngunit inaasahan ko na inyong mga kikilala na kami ay hindi itinakwil. Amen. Amen. Praise the Lord. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, 4-6. Kita mo na. So,
2 Corinthians chapter 13. First Corinthians 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to to 6. 6. Charity suffereth not, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Sa Tagalog Amen. po, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating malapanon. God bless you po, beloved Bishop, for reading the Holy Word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po sa banal na kasulatan, love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Sinabi po yan sa 1 Corinthians 13, verse 6. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Hallelujah. Praise the Lord. Sa madaling salita, ayon na Diyos na mabulag ang kanyang mga anak sa kasalanan. At sa parehong oras, ang mga Kristiyano ay dapat maghanap ng mga paraan upang matulungan ang mga hindi mananampalataya na matuklasan ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pong mahal na Panginoon ay mapagmahal na nilikha. Mapagmahal na nilikha ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At kahit na lahat tayo ay makasalanan at nagkukulang, meron tayong pagkakataon na maging isang mabuti. Itinuturing niyang maging ang pinakamasama at tiwaling tao ay dapat iligtas. Paano natin malalaman ang totoo ito? Ang sagot, dahil mahal tayo ng Diyos. Wala tayong magagawa para maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Mahal niya lahat ng tao, ganun man kalubha ang kanyang kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. At ito po ay pinatutuhanan ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak upang maging sakripisyo ng ating pong mga kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Ito pong versikulong ito na sinasabi na bugtong na anak ng ating mahal na Panginoon, siya po ay tinawag na anak dahil po siya ay nagkatawang tao. Subalit yung espiritu po ng anak ay ang espiritu ng Ama. Medyo komplikado ito kung pag-iisip ng tao ang ating iisipin o nasa libutan. Dahil sinabi rin sa banal na kasulatan na walang ibang Diyos kundi isa lamang ang Diyos. Sa makatuwid, kung sasabihin ng iba na dalawang Diyos, ang amang makapangyarihan at si Panginoong Hesus, dalawa ang Diyos. Pero sinasabi sa banal na kasulatan, nag-iisa lamang ng Diyos. At siya ay nagkatawang tao, bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang tayong mga makakasalanan ay magkaroon ng kaligtasan o kapatawaran at maging kasakasama niya sa buhay na walang hanggan kung siya ay tatanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng mga tao na ating katulad nating mga kasalanan. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay nga po na ang ating mahal na Panginoon ay walang hinangad sa bawat isa, kundi ang magkaroon, makasama niya sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. Ipinaabot ng mahal na Panginoon ang kanyang pangangalaga. The Lord extends His care, His mercy, and salvation to anybody who wants it. He keeps no record of wrongs. He loves without condition. And He wants us to love others in the same way. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ipinaabot niya ang kanyang pangangalaga, ang kanyang awa, ang kanyang kaligtasan sa sinumang nagnanais nito. Wala siyang iniingat ang mga pagkakamali. Nagmamahal siya ng walang kondisyon at nais niyang mahalin natin ang iba na pareho ng paraan na katulad ng ginawa niyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po,
napakabuti ng ating mahal na Panginoon na tayo tinuturuan ng mga bagay na dapat nating gawin bilang isang kanyang mananampalataya. At ating pong basahin po Mateo Kapitulo 5, 38 hanggang 48. Dito po nangusap ang ating mahal na Panginoon sa ating pong lahat. Hallelujah. At nangungusap hanggang sa mga oras na ito ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Book of Matthew chapter 5 verse 38 to 48. Ye have heard that it had been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asks thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Ye have heard that it hath been said, that thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father, which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? But ye, therefore, perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ako na sa Tagalog, brother. Mateo Kapitulo 5. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of God in English. Sinabi po sa Kapitulo 5, versikulo 38, ang sabi po dito, narinig niyo sinasabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ang nagsasalita po dito, ang bibigay po ng minsang ito ang ating beloved, ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan, mumpisngi, harap mo naman sa kanya ang kabila. Ito pong kautusan ito ay talaga pong pambihira dahil hindi ka siguro sasampalin ng iyong kapwa kung wala ka nagawang pagkakamali. Pero palibhasa ay kinasampal na dapat sa pangkaraniwan sa ating tao ay hindi natin kaya ibigay ang kanang pisngi at paipasampal. Ang kahulugan nito, kung tayo ginawa ng masama ng ating kapwa, huwag nating babalikan, huwag tayo magre-retaliate ng masama rin na katulad ng ginawa sa atin. Sa halip pa ay atin siyang ipanalangin o ipakita natin na tayo ay marunong magpakumbaba at mahal natin siya dahil ang utos ng ating mahal na Panginoon, mahalin din natin ang ating kapwa na katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, hindi nais natin na masaktan ang ating kapwa. Versikulo 40, at sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Yung tunika katulad ng coat. Ito po ay kung kukunin daw, ay pati daw po yung ating yung cloak, yung balabal, ay ipagkaloob din natin. Hallelujah, praise the Lord. 41, at sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Ano ibig sabihin itong pipilitin ka ng isang milya? Sabat ang sabi sa iyo, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Ang ibig sabihin nito ay ating pakitunguhan. Samahan natin doon sa lalakarin pang 1 milya para maituro natin o maipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Dahil maraming tao na ang gusto ay umutos o masunod ang kanyang gusto, ay siguro may adikain kaya ganon. Subalit kung halimbawa tayo pinagsasabi, samahan natin siya sa kanyang inuutos. Gawin natin. At makikita ng nag-uutos sa atin na nais tayo marunong sumunod
at walang nais siya kundi magkaroon ng good and intimate relationship kayong dalawa. Dahil kung kayo magkakasama sa kanya, magkakaroon kayo ng kaparaanan upang kayo magkaroon ng bigayan. Magkaintindihan kayo at habang kayo naglalakad, habang sumatalima ka, makikita niya na kung ano ang totoo at kung hindi. Sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng pagmamahal sa Kanya. Sa kabila ng mga ganitong bagay, nais mo pa rin siya na mapagbigyan sa Kanya sinasabi. Sa versikulo 42, bigyan mo ang sa iyo humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo nangungutang. 43, narinig niyo sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Subalit sabi sa 44, datapot sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Isa rin itong matinding kautusan ng ating mahal na Panginoon. Nagawan daw po natin na magaling ang ating kaaway at idalangin at ipanalangin ang ating kaaway. Lahat ng mga nagsisiusig sa atin. Hindi po yung pag tayo may nagalit o may nakakaaway, ay magre-retaliate tayo na sana ay magawa rin natin sa Kanya kung ano ang ginawa sa atin. Yung bang naghahiganti ka. Ay hindi ito ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ang nais niya ay ibigin natin ang ating kaaway. O ipanalangin natin ang ating kaaway. Mahirap gawin, pero ang ipanalangin siya ay madali natin magagawa dahil nasa sa atin, o ibigin natin ang ating kapwa ay madali natin magagawa dahil nasa atin pinalalahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, meron ka laging pag-ibig sa ating kapwa. Hallelujah, praise. Merong mahabang pagpapahinod. Dahil ang pagpapahinod, ang pinagmulan niyan ay pag-ibig. Na yan ay bunga ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hallelujah, praise. Ang 45, upang kayo maging anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Isa na naman pong napakahalagang talata na kaya natin dapat ibigin ang ating kapwa. Sabi ng mahal na Panginoon ay, ang sabi dito ay, upang maging anak ng iyong Ama na nasa langit. At sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti. So pare-parehas kung magbigay ng pagpapala ang mga ating, kahit masama ka, kung kahit kayo mabuti, ay pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. At yan nga po, nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sa mga tuwid, habang tayo na dito sa lupa, binibigyan tayo ng pagkakataon na magawa natin o magampanan natin bilang isang mananampalataya kung ano ang nais ng ating mahal na Panginoon. Iniibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo iibig, sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti sa inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil sa buwis? Tunay nga po na karaniwan yan. Kaya natin na tayo nakikisama o ating iniibig ating kapwa dahil siya iniibig natin. Paano naman yung masukal sa ating mga mata? Hindi po natin kayang ibigin yon. Kahit nga yung hindi ka ibig-ibig, dapat nating ibigin. Dahil yan, ang buhay niyan, ang taong yan, o kung sino pa man na hindi ka ibig-ibig, ay iniibig din niya ng ating mahal na Panginoon. Na nais niya ay matutunan niya ang kaharian, ang kabutihan, ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. At ikaw, kaya mo siguro na napadaan yan sa iyong landas, ay upang matuto siya, ikaw magturo ng pag-ibig sa sino mang kinaukulang ganyan. Hallelujah, praise the Lord. At kung ang kapatid lamang ninyo ay inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Sabihin dito, kung yun lamang pang mga kapatid natin, mga kapatid na nating mamahalin, hindi natin mamahalin yung iba, hindi natin gagawa ng magaling magawa. Ano daw? Kay hinatnan. Dahil kapag binibigay mo ang pag-ibig sa lahat ng tao, nasa salamin sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah, praise the Lord. Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. So, sa makatuwid, itong mga talatang ating binasa, ito mga daan upang tayo masakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kapag ating nagawa ito, ang pinipili natin ay ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan nating maipamuhay. Hindi lang natin babasahin ang mga talatang ito, kundi ating isabubuhay. Gawin natin bilang isang tunay na mananampalataya, bilang isang pinananahan ng Espiritu ng Diyos. At bilang ang Diyos ay talagang nananahan sa atin, makikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah, praise.
Marami ang tungkol sa kaharian ng langit na walang katuturan sa ating makalupang paraan ng pag-iisip. Halimbawa, ang sabi ng banal na kasulatan, sino mang sumpal sa iyong kanang pisngi, ibaling mo rin sa kanya ang iyong kaliwang pisngi. Sino ang gustong gawin ito? At habang nalalaman natin na mahal tayo ng Diyos, nakita rin natin na wala tayo magagawa para maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Sa katunayan, titingnan natin ngayon kung paano natin ipaabot o ipaaabot ang pagmamahal na yun sa iba. So, hinihintay din at ninanais din ating mahal na Panginoon na ipaabot natin sa iba na hindi nakakakilala sa ating mahal na Panginoon ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Tayo ang ginagamit ng ating mahal na Panginoon upang ipaabot ang kanyang tunay na pag-ibig sa ating kapwa na hindi kaibig-ibig. Hallelujah, praise the Lord. Kahit nga yung mga kakapatid ay nag-aaway-away, iisa ang pinanggalingan isang pamilya yan. How much more ang isang katulad natin ng mga kapatiran na nakilala ang parang tayo nagkasama-sama, may kanya-kanya tayong ugali. Pero tandaan ninyo mga minamahal kong kapatid na ang Diyos ay nananahan sa ating bawat isang puso. So, ang pag-ibig na ipakikita natin ay pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Sabi nga, kinakailangang ilagay mo ang sarili mo kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung ikaw ay tunay na pinanahan ng Espiritu ng Diyos, ang pagpapakumbaba ang number 1 para ating magampanan ang mga kautusang ito ng ating mahal. Dahil kung wala tayong pagpapakumbaba sa ating puso, hindi natin magagawa ang mga buhay na ito. Kung halimbawa, binakalampas na salita ang iyong kapwa sa iyo, hayaan mo na, baka wala sa panahon na wala sa wastong pag-iisip. Hayaan mo na, kung ikay magre-retaliate, ay di kayo mag-aaway lamang. Ay sabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo yung kaaway. O ito nga, isa pa, sabi pa nga, pag ikaw pumatol sa mga ganong masasama o mga hindi magandang bagay o hindi magandang asal, ay para daw kinukuha mo pa yung kanyang basura, ay ikaw marami na rin basura. Kaya bilang mga anak ng Diyos, nasa sa atin ang pagpapakumbaba, pagtanggap ng mga ganitong bagay, alang-alang sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. At sinabi nga sa banal na kasulatan, na kapag hindi ka nakatalima sa isang utos ng ating mahal na Panginoon, nagkasala ka sa lahat. Kaya napakahirap na lagi kang magkakamali dahil habang ikay nagkakamali, patuloy ka nagkakamali, nawawala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, sana lagi tayong mananalangin na huwag nating maranasan o makalampas din tayo sa ating kapwa na katulad ng mga ginagawa ng iba. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise. Tunay nga po na talagang ang bago ipagpalagay ng kakayanan ng mahal na Panginoon para sa pagpapatawad at pag-ibig, ay hindi maabot ng mga tao. Tandaan, ang kanyang banal na Espiritu ay nananahan po para sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay laging magpupuri po sa ating mahal na Panginoon. Hingin natin sa ating mahal na Panginoon na lagi nating magampanan ang kanyang kautusan. Ating pong patuloy na basahin po dahil po yung pong walang hanggang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon nasa sa atin. Itinuturo sa atin ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na kasulatan kung ano ang ating mga dapat gawin. Basahin po natin ang Romans 8:38-39. Romans chapter 8, verse 38 to 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog po, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved Brother Ted, for reading the holy word of our love. Hallelujah, praise the Lord. Muli po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nga po, ang nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay atin daw pong naisin na ang nais niya ay ipaalam
sa bawat isa kung gaano niya tayo kamahal at pinagmamalasakitan. Kasi sa mga ating nangabasang talata, kung hindi nagmamalasakit sa atin ang mahal na Panginoon, hindi niya ipaalam ang mga kautosang ito para sa atin. Ito ay karaniwang nangyayari sa ating buhay. Halos ginagawa natin to sa araw-araw nung hindi pa natin nakikilala ang mahal na Panginoon, nung hindi pa natin nalalaman ang kanyang kautusan. Sa makatuwid, kinakailangang alam na natin, naramdaman na natin ang pag-ibig ng Diyos, ay sa pamamagitan ba ng hindi pagsunod sa mga kautosang ito, ay mawawala pa ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya po napakahalaga na ating bulay-bulayin at ipamuhay ang kanyang mga banal na salita. Ang sabi nga po, sapagkat ako'y naniniwala lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo na Panginoon natin. Tunay nga po na habang ang mahal na Panginoon ay nasa sa atin, hindi makakapaghiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Subalit kung hindi tayo talima, hindi tayo susunod sa mga utos ng ating mahal na Panginoon, mawawala, nag-grieve yung Holy Spirit. At sinabi rin po sa banal na kasulatan at sinabi rin po ng ating mahal na Panginoon na kung kayo'y tumatalima at sumusunod sa aking mga utos, pinamumuhay ito, ikaw ay tunay na aking alagad. Hallelujah, praise the Lord. Ang ginawa niyang malinaw ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. Sinabi po sa banal na kasulatan, nalalaman natin, nilikha tayo ng ating mahal na Panginoon, ng Panginoong manlilikha. Kanya sa kanyang larawan o kanyang wangis ay mayroong layunin ang ating buhay. Nilikha tayo ng ating mahal na Panginoon, nakawangis niya, na may layunin sa bawat isa. Natuklasan din natin ang kasalanan ang naghihiwalay sa ating mahal na Panginoon, ngunit meron siyang kalutasan o solusyon sa ating problema o suliraning ito. Hallelujah, praise the Lord. Bakit ba po tayo nilikha ng ating mahal na Panginoon? Bakit ba ang tao nilikha ng ating mahal na Panginoon? Nilikha ang tao ng ating mahal na Panginoon, ito yung nasasabi ko na lagi, na tayong ipapalit kay Satanas na magpupuri lagi sa Kanya. Si Satanas ay worship leader ng ating mahal na Panginoon sa langit, subalit naging gusto pa niyang lampasan ang makapangyarihan Diyos. Madalit sabi, nagkaroon siya ng pride. Gusto niya siyang tinitingala. Ayaw siyang tatalima, ayaw siyang susunod. Ang gusto niya siyang masunod. Na wala naman sa kalooban ng ating. Ang mahal na Panginoon ang pinakamaloob, makapangyarihan sa lahat, pinakamababang Lord, pinakamabait sa lahat. Madaling sabi siya ang pinakamakapangyarihan. Siya nga may gawa ng langit at lupa at tayo kanya nilikha. Kaya ang nais niya ay tayo ay muling babalik dahil nahiwalay tayo ang tao sa kasalanan. At siya po ay nagbigay ng isang kaligtasan. At yun nga po, pinagkaloob niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang siyang natin maging tagapagligtas. Sa madaling sabi, nakulong tayo sa isang makasalanang kalikasan at hindi natin kayang palayain ang ating sarili na nag-iiwan sa atin ng walang magagawa at nawala parang tupang walang pastol. Ang nangyari sa atin, at ang nangyari sa tao ay nawala sa kaharian ng Diyos dahil nga nagkasala, hindi sinunod yung kaisa-isang utos sa paraiso ni Eva at ni Adan na daya ng kaaway at hanggang sa mga oras ito, ang kaaway na pilit na tayo dinadaya. Nakilala na ating mahal na Panginoong Jesucristo, nakilala na natin ang mahal na Panginoon. Tinanggap na natin siyang bilang at naramdaman na natin ang pag-ibig at tayo nakakatalas. Subalit, patuloy tayong dadayain niya kung si Eva at si Adan nga ay nadaya ng si Satanas. Tayo pa na nabuhay sa kasalanan na ang alam natin, yun ang tama. Kaya nga merong banal na kasulatan para malaman natin at makuha natin kung anong tama nating gawin. Kasi sa sanlibutan, karaniwan, ang akala mo'y tama ang ginagawa mo, pero mali pala naman ang ginagawa mo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga. Basahin po natin ang Matthew 9:36. Matthew chapter 9, verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them,
because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Amen. Sa Tagalog po, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalad, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Amen. Amen. Pa rin po, may salita ng tunay nga po na tayong lahat ay ang pupuntahan natin ay eternal death kung hindi natin nakilala ang ating mahal na Panginoon. At yun nga po, we will have a separation for the Lord forever. Kapag hindi mo tinanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas at nagpabautismo sa kanyang marilag at banal na pangalan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi po yan sa banal na kasulatan. Hallelujah. Praise the Lord. Pero dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa sanlibutan, pinadala niya ang kanyang anak to bear the penalty we deserve and to give us eternal life. Dahil nga po sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kung siya ay ating tatanggapin, yung pong eternal death na dapat nasa atin ay magkakaroon po ng eternal life na kasakasama ang ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong gagawin, kundi tayo po tatalima at susunod sa Kanya para po tayo mawalay. Nakilala na natin ang ating mahal na Panginoon, tinanggap na natin siya bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Sundin natin ang Kanyang kalooban dahil dito mo makakamtan ang tunay na kayamanan dito sa ibabaw ng lupa at sa ibabaw sa kalangitan. Kayamanan sa lupa dahil natatangi kang anak ng Diyos na nauunawa at naintindihan ang Kanyang banal na salita at ang nais mo ay pagpalain ka ng ating mahal. Ang nais mo ay magkaroon kayo ng close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng intimate relationship sa ating mahal na Panginoon kung hindi mo gagawin ang Kanyang kalooban. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga na ating pong pamuhay at gawin po ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Hingin po natin sa ating mahal na Panginoon na bigyan tayo ng puso na laging tatalima sa Kanyang mga utos upang huwag tayo mawalay sa Kanyang kalooban. Sinabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus sa pamamagitan natin. Hallelujah. Na Panginoon natin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga na tayo po ay tatalima, iiwas tayo sa kasalanan. Ang gagawin natin yung kabutihan na sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya po kung hindi natin babasahin ang ating banal na kasulatan, magiging mahirap para sa atin ang makatalima sa Kanyang mga utos. Dahil napakaraming utos dito, na akala natin tama ating ginagawa pala ay mali. Kapag naunawa at naintindihan natin ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Iniligtas tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo mula sa pagkailipin sa kasalanan at pinagkasundo tayo sa makalangit na awa. Sa makalangit na Ama, siya po ang naging daan upang magkaroon tayo ng mabuting intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. Kung ano ang hindi natin kayang gawin para sa ating sarili, ginawa ng mahal na Panginoon para sa atin. Hindi natin kayang gawin at walang tao makakagawa na magpapakamatay para lang mabuhay yung isa. Diyos lamang ang makakagawa niya at yan ibinigay na libre sa atin ng mahal na Panginoon. Ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang kaloob o provision ay libre. Niyang ipinagkaloob sa atin, ngunit mahal o mahalaga sa Kanya dahil sa Kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kaya napakahalaga tayo, sinakripisyo niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating mga kasalanan. So, bakit hindi natin sundin at ipamuhay ang Kanyang banal na salita? At yun nga po, ay siya pa pong ay inampun tayo ng ating mahal na Panginoon bilang Kanyang mananampalataya. Kapag nagtiwala tayo sa mahal na Panginoon bilang ating tagapagligtas, tayo ay isang anak ng Diyos. Sinabi po yan sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Dadapwatan lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Sino ba yung mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan? Yung pong tumatalima at sumusunod sa Kanyang mga utos.
Tayo pong lahat at tumatalima at sumusunod sa kanyang mga utos, tayo po ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Ang sabi ng iba, lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero ang anak lamang ng Diyos na may tuturing ay yung tumanggap sa Kanya, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at nabautismo sa Kanyang pangalan at naniniwala sa ating mahal na Panginoon. Ipinamumuhay ang Kanyang banal na salita. Kayo naniniwala sa Diyos, ipamumuhay mo ang Kanyang banal na salita sa pamamagitan ng pagsunod at pagtalima sa mga ito. Hallelujah. Praise the Lord. Wala nang paghihiwalay sa pagitan niya at sa ating mananampalataya. Kapag ating ginagawa, wala nang yung binasa natin na wala makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig na ating Diyos. Binasa natin kanina sa Romans 8:38 and 39. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang mananampalataya, ibig tayo po ay kapag itinatalima at sumusunod at utos ng ating mahal na Panginoon, pinamumuhay ang kanyang, tayo po ay nagiging tunay na mananampalataya. Imbis na magkaaway, naging pamilya tayo. Sa halip na tayo kaaway ng Diyos, tayo naging pamilya ng Diyos. Hindi po ba napakalaking pagpapala para sa bawat isa na ikay makabilang na pamilya ng Diyos? Ang kanyang nananahan na banal na Espiritu sa bawat mananampalataya ay nagsisilbing parihong katibayan na tayo ipag-aari ng Diyos at katiyakan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Yung banal na Espiritu na sa atin at namumuhay sa atin, dahil habang namumuhay ang banal na Espiritu sa atin, ang ibig sabihin nito, nakakatalima ka sa kanyang mga kautusan. Nasusunod mo ang kanyang mga kalooban. Kung tayo may nagkakamali o nagkakasala, nakakahingigad tayo, nagkakaroon agad ng conviction, nagkakaroon ng palaala, at hindi na natin humingi tayo ng tawad at hindi na natin ginagawa pa ang mga kasalanan ngayon o mga pagkakamaling ngayon. Dahil mahal na mahal ka na, ang ayaw ng ating mga ikay magkakamali o magkakasala laban sa kanyang mga katusan. Dahil ikaw ay siguradong mawawalay at ang ibig sabihin nito, nadaya ka muli ni Satanas. Kaya po sa mga panahong ito, sabi nga po, ay igan o yung ligligan ngayon, talaga pong yung pa pong mga mananampalataya ay ginagawa ng paraan ng kalaban ng Diyos na maging makuhang muli. Yung pong mga magkakapatid na naghihiwa-hiwalay, yung hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawan, walang pasensya sa bawat isa, hindi po nalulugod ang Diyos. Ang kinakailangan po tayo magintindihan, magunawaan, alang-alang sa ating kabutihan at alang-alang sa kaharian ng Diyos na nasa atin at sana'y huwag mawala sa mga buhay natin ang ating mahal. Dahil kung tayo mayroong pag-iimbot o mayroong pag-aalitan o mayroong hinrakit o sa ating mga puso at isipan, hindi nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga po ay kapag ikaw ay may hinanakit o may hindi naintindihan o hindi pagkakaunawa na iyong kapwa at ikaw ay magbibigay sa ating mahal na Panginoon, iwan mo muna po yung iyong ipagkakaloob o kung ano man po yung iyong naisibigay sa ating mahal na Panginoon at ikay makipagkasundo muna doon sa iyong hindi kasundong tao o kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay isang pamilya. Tayo po ay katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit kinakailangan tayo po ay magkahiwa-hiwalay? Dahil kapag ang kamay ay nawala, hindi kumpleto ang katawan ng mahal na Panginoon, ang katawan ng Diyos. Dahil pag wala kang kamay, ang tao, paano ang gagawin mo? Mahirap kasi ang kamay ay may purpose yan. Kung halimbawa, ang tenga mo nawala, nasarahan niya, naputol. Ganon kahirap, hindi ka mapapakit. Pag ang paa mo ay nawala, paano ka makakalakad? Ganon din tayo, kapag ang isang kapatiran ay nawala, ay hindi buong katawan. Anong ating gagawin? Parang mawala, magintindihan, at kung sakasakaling merong mga hindi naunawaan, yung mga nagsialis, ating ipaunawa. Gawa natin ang paraang mapabalik at muling madikit siya sa katawan ni Kristo at dito nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Subalit kung ating ginagawa ang mga bagay na ito at hindi pa rin siya natalima, ay wala na tayong pagkukulang bilang isang mananampalataya para sa ating kapwa. Kaya po, gawin natin na huwag sanang dumating sa mga buhay natin ito, mga ganong bagay. Dahil kahabag-habag naman yung mawawala pa sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Maaaring sila ay nadaya ng ating mahal dahil hindi nila naintindihan. Yung sinabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan sa Hebrew 10:25 na huwag daw natin pababayaan ang ating pagtitipong katulad nito. Tayo daw mag-aralan na alam na nating nalalapit na ang mga araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ating iwasan ang mga bagay na hindi at kaloob